Lord, you have done great things for me, and today I will remember all of them, and I will say thank you to you, O Lord. Everybody say, thank you, Lord. Can you tap people around you and say, you look wonderful today? God is a great God. If you believe it, let us declare together our prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Together, today, I receive all of God's love for me. Today, I open myself to the unbounded, limitless, overflowing abundance of God's universe. Today, I open myself to God's blessings, healing, and miracles. Today, I open myself to God's Word. So I become more like Jesus every day. Today, I proclaim that I am God's beloved. I am God's servant. I am God's powerful champion. And because I am blessed, I am blessing the world. In Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. From the book of Deuteronomy, it says, but watch out, be careful, never to forget. Can you say never to forget? Never. What you yourself have seen, do not let these memories escape from your mind as long as you live. And be sure to pass them on to your children and grandchildren. Let me give you a statement. I want you to embrace this statement. Do not forget this. Remember this many times. It could really change your life. Tatagalogin ko. Kahit hirap ako magtagalog. You know, I grew up in New York. Ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Bakit sinasagot-sagot ng bata yung kanyang nanay? Sinasagot niya ng pabalang-balang. Kasi nakalimutan ng batang ito na ang sinasagot-sagot niya ang nagluwal sa kanya, ang nagbigay sa kanya ng salawal. Nakalimutan niya. Ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Bakit yung husband, yung si mister, ng babae? Kasi nakalimutan niya ang pangako niya sa asawa niya. Ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Bakit tayo nahuhulog sa kasalanan? Bakit tayo natatakot sa problema? Bakit konting kibot lang, parang nagpapanik ka na kasi nakalimutan na natin na tayo ay iniibig ng Diyos. Ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Our one big message today is only one word. Remember. Remember. Can you say that, please? Remember. Sabi mo sa katabi mo, remember. Remember na may utang ka sa akin. Remember ang pangako mo. Lilibre mo ako ngayon. One big message. Let the Lord tell us that today. That we need to remember, we cannot forget everything He has done for us. Put your hands upon your heart, close your eyes, bow down your head. Lord, tagal namin na nakalimutan ka na. Sa buong linggong ito, ang dami nangyari sa amin. Nakalimutan na namin na mahal mo kami. Kaya ang dali namin magpanik, ang dali namin matakot. Konting kibot lang ng buhay, konting liku lang, konting problema. Ay,
Kasi kami nakakalimot na mahal mo kami, na hindi mo kami pababayaan kailanman, na ikaw ang makapangyarihang Diyos. Nakalimutan na namin, help us remember who you are, so that we will also remember who we are. And we believe that we will bring home your miracles today. In your name, in Jesus' name, amen. Thy word is a lamp unto my feet and a light unto my path. Give the Lord a big hand. Bless His name. Thank you, Jesus. Speak to your people. As you sit down, tell people around you, God will speak to you today. We tried our best to really put more chairs. Pansinin nyo, lumiit na po ang stage namin. Binawasan na namin ng isa pag ganito, para magkasya po kayo. Kaya may mga request po ako sa inyo kung pwede. Una, mas mahalaga ho ang tao kaysa bag nyo. Kaya kung meron kayong bag na nakaupo dyan, ilagay nyo na lang sa inyong mga lap. Tapos the others, you can just sneak in. Pasok lang kayo, huwag kayong mahiya sa akin. Pumasok at umupo. Yun nga lang, maghihiwa-hiwalay kayo siguro ng konti yung mga nakatayo. No? Ushers, we could help them with this. Second is this. You may attend the third session. 3:00 po ng hapon ang misa. Tapos 4:00 is the feast. Marami pa rin hong upuan doon sa hapon. I'm not the preacher there. It's Mike Viñas. Pero hindi naman kayo pumupunta rito dahil sa akin. Tama po? Sinungaling kayo. Wala ako sa inyo. Ako pumupunta rito para sa akin eh. Siyempre, diba? You can go there. The Lord will speak to you there. And if you love wonderful worship, yung talagang gusto nyo, fantastic worship, go there in the afternoon because the builders there are our feast worship leaders, Bea and Mike Viñas. Sila yung mga feast worship natin. Talagang hatawan po doon pag worship. So you can go there para kahit papano hindi kayo, kung feeling nyo masyadong masikip dito. Yan po. Let me begin about Deuteronomy. This is talk number 2. Merong 3 matatanda. Babae, nakatira sila sa isang bahay, matatanda na sila. Tapos nasa kusina silang 3. Sabi nung isang babae, doon sa kaibigan niya, ipagtimpla mo naman ako ng kape. Tumayo itong kaibigan niya at tumalikod, stante, tapos biglang maya-maya bumalik. At sabi niya doon, ano kang ititimpla ko sa iyo? Kape o tsaa? Alam mo, sabi nung nagpapatimpla, sabi sa kanya, nagpapatimpla ba ako? So mga makakalimutin na. Alam mo yung pangatlong babae, sabi nga, nako, ano ba naman kayo? Makakalimutin na kayo. Sana hindi ako maging makakalimutin katulad ninyo. Knock on wood. Pagka knock on wood niya, tumayo siya. Tapos lumakad palabas. At sabi nung dalawa, saan ka pupunta? Alam mo, sagot niya, may kumatok. Makakalimutin. Tignan nyo nga yung katabi nyo, makakalimutin ba yan? Ha? Diba? Pupunta tayo, magbi-beach tayo. Aba, tag-ulan na, wala pa rin. Ha? Makakalimutin. But there is another horrible disease that is worse than dementia. And I call it dementia of the soul. It is when you forget your spiritual identity. It is when you forget your spiritual family. Dementia of the soul. If you forget who you are, it is when you forget why you live. It is when you forget where you belong. Yan ang dementia of the soul.
Pag meron ka niyan, it will be difficult for you to find your way back to your spiritual home. And Deuteronomy warns us of getting infected by this disease. Ano yun? Ito na. Deuteronomy picks up where Numbers, the book of Numbers ends. Sinimulan ito. Si Moses, gusto ko imagine nyo, si Moses, kaharap niya ang buong bayang Israel. Sino ito? Ito yung mga pinanganak na sa wilderness. Kasi yung mga nanay at tatay nila, yun yung mga galing sa Egypt na nakalaya. Tapos, hindi nakapasok sa lupang pangako. So, kausap niya yung mga taong ang birth certificate, makikita nyo, ang nakasulat sa kung saan pinanganak, place of birth, ang nakasulat, wilderness. Pero malapit na silang pumasok sa lupang pangako. So kausap ni Moses ang mga ito. And the author starts Deuteronomy by saying these words. Tingnan nyo. Normally, it takes only 11 days to travel from Mount Sinai, kung saan ibinigay niya yung 10 Commandments. 11 days to Kadesh Barnea, kung nasaan sila ron. They are just a few steps away from the Promised Land. 11 days lang pala yun. But it took them 40 years. 40 years. Tagal. Instead of a short 11 days, it became a 40-year journey of death because all of them died already. Tragedy, ano? And for 3 long chapters, Moses gives a history class. Sinabihan niya yung mga bata. Hindi na mga bata yan. Pero sinabihan niya yung mga anak, huy, alam niyo nangyari doon sa Mount Sinai, ibinigay ni Lord sa atin. Kasama sila eh. Andun na siguro yung iba, pinanganak na. Binigay sa atin yung 10 Commandments. Tapos, nung dumating tayo dito, nagpadala tayo ng mga spies, 12 of them. Pagbalik ng 12 spies, sabi nung 10, may mga higante po doon. Sabi nung 2, atin na yun. Ang pinaniwalaan natin, yung 10 takot. Kaya, nandito pa rin tayo. History class. Yun ang Deuteronomy. Yung umpisa. And then he ends his long history class when he says what we read a while ago. But watch out. Be careful. Never forget what you yourself have seen. Do not let these memories escape from your mind as long as you live, and be sure to pass it on to your children and grandchildren. You know, reflecting on Deuteronomy gives me very 2 important things that we should never forget. Number 1, remember God's painful lessons. Remember, yung mga painful lessons mo na pinayagan ni Lord mangyari sa buhay mo, huwag mong kakalimutan. Bakit? May itinuturo. His name is John Gerard. Si John Gerard po ay napakasikat na tao. Kilala niyo po ba siya? Hindi. Sabi ko na eh. No? Sikat na sikat. Si John Gerard tried business. He tried employment. He tried sales. Wala hong nangyari. Talagang wala. Tapos, for many, many months, wala siyang trabaho. And you know what happened to him? One morning, he woke up at sabi nung asawa niya sa kanya, Joe, today, your kids are going out the streets and they will beg for food. Mamamalimos na yung mga anak mo. Alam mo, sabi ni Joe Gerard, keep them here. I will go out and look for food. Labas siya. Tapos sa loob-loob niya, araw-araw ko na itong ginagawa. Naghanap ako ng trabaho. Wala akong makita. But today was different. He was desperate. Kaya hanap siya, tapos nakakita siya ng isang tindahan na nagtitinda ng kotse. Mga kotse. Lumapit siya sa manager, sabi niya, Sir, can I sell a car?
Sagot nung manager, do you have sales experience? Yes, I do. Okay, go. Sell a car. That day, Joe Gerard sold 1 car. The problem is this, yung commission niya, yung bibigay sa kanyang pera, ibibigay pa 2 weeks after. So wala pa rin siyang pera. Lumapit siya sa manager at talagang, sir, we need to eat. We don't have money anymore. We don't have food. Can I borrow money? I'll pay you after 2 weeks. Yung manager, sure. Pinuhiram siya. At alam mo, si Joe bumili ng pagkain. Pag uwi niya, gabi na. Nilatag niya sa lamesa nila ang pagkain. At alam niyo, yung mga anak niya, devoured the food. Yung wife niya, talagang gutom na gutom. Gabi na eh. Kumakain. At habang, tingnan niyo ako ha, habang kumakain yung mga anak niya at yung kanyang asawa, si Joe, nakaupo doon, nakatingin sa kanyang pamilya na gutom at umiiyak si Joe. At alam mo, sabi ni Joe, hindi na ako papayag maging mahirap. Nagtagalog. Grabe talaga. Pag gutom ka, kung ano-ano sinasabi mo. Sabi ng mga anak niya, what are you talking about? Hindi na ako papayag maging mahirap. An ordinary car sales agent sells 7 cars a month. Joe Gerard sells 6 cars a day. Nasa Guinness Book of World Records si Joe Gerard. Sikat yan. Di lang kayo nagbabasa. Paano siya naging tagumpay? Naalala niya yung hirap niya. Paano siya bumangon? Hindi na ako papayag maging mahirap. Please, do not waste the pain of your failures. Do not waste. Learn from them. Kaya kung kahapon, grabe mga nangyari sa inyo, natutunan nyo na, remember God's painful lessons. Tingnan nyo itong statement na to. Scars can make you wiser, but only if you remember the lessons. May mga scars ba kayo? Ano ba ang scars sa Tagalog? Ano po? Peklat. Diba? Nasugatan, tapos, kitang-kita mo. Naaalala, may mga peklat ba kayo? Ba't ako? Wala, I don't know. Perfect skin. Diba? Alam mo yun, yung sugat. Alam ko yan. May kwento yan. May lesson yan. Yung mga failures mo, yung mga pain mo kahapon, may lesson yan. You need to remember it. Para hindi ka na masugatan muli. You know, after Moses retells the disobedience of their parents, he ends his 3-chapter speech by saying, "And now, Israel, listen carefully to those decrees and regulations that I am about to teach you. Obey them so that you may live, so you may enter and occupy the land that the Lord, the God of your ancestors, is giving you." In other words, Moses was saying, please, do not be like your parents. Huwag na kayong gagaya dun sa mga magulang nyo. Look at what happened to them. Where are they? Hindi sila makakapasok sa lupang pangako. Huwag nyo silang gagayahin. Be different. Trust and obey God. Anong lesson? Do not waste the pain of other people's failure. Learn from their lessons. Learn from your parents' mistake. Tingnan niyo yung mga magulang niyo. Hindi naman lahat yan perfect. Baka yung iba sa inyo, yung nanay niyo, walang pakialam sa inyo. Parang yung isang bata, sabi niya dun sa nanay niya, lalaki yung bata, sabi niya, "Nay, may ulam po ba tayo?" Alam mo sagot ng nanay, anak, tingnan mo dyan sa ref natin. Alam mo sabi ng anak, "Nay, wala ho tayong ref." Sabi ng nanay, common sense, wala tayong ulam.
Baka may mga nanay na gano'n, nanay mo gano'n, huwag mo siyang gagayahin. Iba na, may anak ka na. Ay, hindi. Kung walang pakialamang nanay ko sa akin, ito, aalagaan ko ito. Yung tatay mo, babaero. Huwag mo siyang gayahin, ang gulo ng buhay. Naalala ko si Juan, lumapit sa tatay niya. Sabi niya, Tay, nai-inlove po ako. Sabi ng tatay, kanino? Dun sa gusto kong ligawan. Sino? Yung kapitbahay natin. Si Ella. Alam mo, sabi ng tatay, anak, halika rito. Nako, ito wag mong sasabihin sa nanay mo, ha? Hindi mo pwedeng ligawan si Ella. Sabi ni Juan, bakit po? Kasi si Ella, anak ko yan. Kapatid mo yan. Huwag mong sasabihin sa nanay mo. Si Juan talaga, lungkot. Pero after a few weeks, na-heal din siya. Tapos lumapit ulit sa tatay niya, Daddy, Tatay, meron na naman akong ulit minamahal, iniibig ko. Sino na naman ngayon? Si Ana. Sino Ana? Yung katabi nating bahay. Sabi ng tatay niya, nako anak, huwag mong sasabihin ito sa nanay mo. Hindi mo pwedeng ligawan si Ana. Kasi si Ana, anak ko rin. Kapatid mo rin siya. Si Juan talaga, lungkot na lungkot. Inis na inis sa tatay niya. After a few days, hindi na makatiis si Juan. Lumapit na sa nanay niya at sabi niyang, Nanay, ito talaga si tatay. Lahat ng gusto kong ligawan, ayaw niya. Ayaw niyang ligawan ko si Ella, yung kapitbahay natin. Ayaw niyang ligawan ko si Ana, yung katapat natin bahay. Sabi niya, bakit? Kasi po, pinipigil niya. Sabihin ko na sa inyo, kasi si Ella at si Ana, mga anak din niya. Alam mo, sabi nung nanay, anak, huwag ka mag-alala. Ligawan mo yan. Bakit to? Hindi mo naman siya tatay. Ay, nako. Learn from your parents' mistakes. See their suffering. Tingnan mo, grabe oh. Dahil ganun sila, yan ang buhay nila. Hirap na hirap. Hear their cry. Feel their pain. And then say, never again. Never again. Tama na. Iba ko. Iibahin ko ito. So think about this, my dear friends. What mistakes did your parents make? Please learn from their sins and say, never again. Sikuhin mo yung katabi mo, sabi mo, never again. Grabe, yung isa, si Nico, yung nanay niya, never again. Huh? Gusto kong pakinggan nyo ito, napakahalaga nito. If you've noticed, God's painful lessons, ito yung God's painful lessons, pinapayagan niyang maranasan mo yung mga ginawa mong, consequences yan ng mga ginawa mo, is another phrase for God's justice. God's painful lesson is also God's justice. God allows the bad effects of our bad decisions because He loves us. Pinapayagan niya, bakit? May lesson ka matututunan dyan. Aayos ka pag naramdaman mo yan. God's lessons, painful lessons, God's justice, the same. Therefore, justice and love are one. Which brings me to the second thing you should never forget. Remember God's persistent love. But even after all He did, ito tinuloy natin yung Deuteronomy, you refuse to trust the Lord your God, who goes before you looking for the best places to camp, guiding you with a pillar of fire by night and a pillar of cloud by day. Kinikwento ni Moses sa kanila, tingnan nyo, kahit ganun yung mga magulang nyo, inalagaan pa rin sila ni Lord. At kayo, yun na, dadaling kayo sa lupang pangako. God will assign leaders to run you, to be with you, to guide you. You are going to be winners against your enemy. Kahit, my dear friend, please never forget His mercy. Never forget His miracles in your life. Because once you forget God's persistent love for you, you will become ungrateful.
you will forget everything God has done to you in the past. Tingnan niyo po ako. Minsan, may hawak-hawak ang problema. Sa sobrang tingin mo sa problema mo, tapos sasabihin mo, Lord, bakit napabayaan yung mangyari sa akin to? Bakit gano'n? Nakalimutan mo na. Ang dami ka namang beses niligtas ng Diyos. Ang dami niyang pagpapala sa iyo. Kaya lang ang hawak-hawak mo yun lang. Nakalimutan mo na lahat. Ganun tayo. Kaya lugmok tayo. Rock bottom kaagad. Kunting problema lang. Boom! Baksak. Bakit? Nakalimutan na si Lord. Napakaraming pagpapala sa iyo. Gusto ko tapikin niyo yung katabi niya. Sabihin mo sa kanya, mapalad ka. Sagutin mo siya. Tapikin mo rin. Sabihin mo, malapad ka. Malapad ka sa pagpapala. Ang dami. Kaya lang ang hawak-hawak mo ngayon, yung problema mo. Kaya maganda naaalala mo, ano nga ba ginawa sa akin ni Lord? Grabe naman pala ginawa niya. Kung yung mga yun, grabe ginawa niya. Ito pa kaya, masusolve namin to. Remember. How do we fight against dementia of the soul? Establish rituals to remember God's lessons and God's love. Rituals. Sabi niyo, rituals. Establish a soul rhythm. Sabi niyo, soul rhythm. That will remind you of your spiritual identity. You know, by having a fixed pattern of your life, sanay ka na, ito na talaga palagi. You know what happens to you? You do not leave reflection to chance, to moods, or busyness. If you do not have rituals, listen, you will only remember when you feel like it or when you're in a crisis. Yan ang nangyayari. Pero pag may ritual ka, nakakapagnilay ka araw-araw. Kasi yung iba nagninilay lang pag may retreat. Kailan ka na ba nagre-retreat? Minsan-minsan lang yan. Yung iba nagninilay lang pag naalala niya si Lord kasi hindi siya busy. Tandaan niyo, ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Kaya pag magulo na ang buhay, ang dali mo makalimutan ang mga ginawa ng Diyos sa iyo noon. Kaya, here is a universal life principle in 4 simple words. Are you ready? 4 simple words. This is a universal life principle. Ready? Are you sure? Make important things automatic. Make important things automatic. Pag automatic na, mahalaga ay automatic. Sino rito ang mga mister? Husbands. Question. Mahal niyo ba ang mga misis niyo? Sino rito mahal niya ang misis niya? Taas ang kamay. Ayan. O, mo, sama ng tingin ng misis mo sa'yo. Taas mo yan, ha? Ikaw naman talaga. Ayan. Kung mahal mo siya, automatic na dapat ang pagpaparamdam ng pagmamahal kay misis. Automatic. Ibig sabihin, araw-araw. Pattern na ito. Palagi kong sinasabi sa kanya, mahal kita. Palagi mong automatic. Automatic. Let me clarify one more thing. Because we're all followers of Jesus. Sa tahanan, sa bahay, pakinggan niyo mga anak, ha? Ang head of the family ay ang daddy. Mga mister, tayo ang head of family. Anong ibig sabihin? We have the last say. Kaya, pag lumapit sa iyong anak mo, husband, daddy, pag lumapit sa iyong anak mo at sinabi, Daddy, pwede ho ba? Ikaw ang last say. Ang sagot mo, ito ang last say ko. Itanong mo kay Mami. Last say, di ba? Ako masusunod. Tanong mo kay Mami. Sinabihan ako kanina ni Kiko, ang ating head finance. Sabi niya, meron akong alam dyan. Sabi niya, gusto mong tumawa ang misis mo? Yung talagang tumawa, ito daw ang gawin mo. Ha? Listen to me, husbands.
Hawakan nyo ng kamay yung misis mo. Tingnan mo siya sa mata. Tapos in sweet, loving words, say this, I am the head of the family. Tatawa daw yung misis. No? Di na iniwala. No? Make important things automatic. How do you make it automatic? Rituals. There are two kinds of rituals. Number one is personal ritual. What is my ritual every day? I always read. Basa ho ko ng basa. Sa mga nanonood ng Quarry Start, nakikita niyo yung backdrop namin, panay-libro. Ang nakikita niyo lang ay yung nasa likod namin. Tingnan niyo ko, hindi niyo pa nakikita yung nasa kaliwa at kanan. Ang dami ho niyan libro. Hindi niyo pa nakikita yung harap. Parehong magkamukha yan. Hindi niyo pa nakikita yung nasa lamesa kung malaking-malaki doon. Dami kong libro. Basa ako ng basa. Ritual ko yan. Ganun talaga pag matalino. Nagbabasa ba kayo? Ha? Read and read. We have a lot of feast book products. Basa tayo. Ang dami kong libro basa. Basa ng basa. Si Lelaine, ang gustong-gusto niyang ginagawa ng asawa ko, journal writing. Every day, sinusulat niya yung kanyang reflection. Pagkatapos niya magbasa ng companion. Ang ating companion, ayan yung readings for the day. Tapos, babasa ka pa ng didake or gabay. Pag Tagalog gusto mo, reflection niya ng mga tao to add more to your reflection. Tapos, pag gusto mong mas malalim, go to Sabbath. Ang mga nagsusulat dyan, mga pare, ang daming pwede. Meron pa tayong feast app. Punta kayo sa feast app. Nako! Everything is there. Ritual. Meron pangalawa, communal rituals. Ano yan? You do it as a family. Kaming pamilya, ganito po kami. Bago matulog sa gabi, hihiga kami sa aming pool-size bed. King size lang ba kayo? Kami pool-size, no? Lalaki namin eh. No? Hihiga kami doon lahat, kaming apat. Tapos magdadasal kami doon. Bago itong mga anak ko, sumakay ng sasakyan papunta sa mga kwarto nila. You know, if you're rich, they have to ride. It's so big. The house is so big. No? So higa kami apat doon. Tapos magdadasal ang mga anak ko. Ritual yan. Tandaan nyo ito ha. Nagdadasal sila aloud kahit maganda yung araw nila o hindi. Yun ang ibig sabihin ko. Hindi pwedeng pag maganda lang, doon ka lang nagdadasal. Bakit? May pattern ako eh. Pag okay ang buhay ko, doon ako magsusulat ng reflection. Hindi. Kahit hindi maganda. So ito na, magdadasal sila. Alam niyo kung paano magdasal yung mga anak ko? Helene will lead first. My 15-year-old daughter. Siya una. Ang prayer niya, the guardian angel prayer. Pagkatapos na magdasal ng prayer na ganyan, i-enumerate niya ang mga nangyari sa kanyang blessing the whole day. Nako, in order. Pero may makikita kayong very, very prominent pag si Helene nagdadasal. Kahit araw-araw, may maririnig kayo na paborito niyang sinasabi, yung mga kinain niya the whole day. Mahilig kumain ito. No? Talagang pag kumakain siya, sarap na sarap siya at sayang-saya. Yun ang panalangin niya. Pagkatapos niya, Johan, my 14-year-old son, will pray. At ang prayer niya, same. I-enumerate niya ang mga nangyayari sa kanya buong araw. Pero ito yung pinakamaganda sa kanya. He always prays for all his YouTube subscribers. Grabe. Talagang binibless niya yung mga YouTube subscribers niya. Eh, hindi naman siya nagpapakilala kung sino siya. Gamer yan eh. Hindi niya sinasabi kung sino siya. Pero pinagdadasal niya lahat ng kanyang YouTube subscribers. Grabe. Tapos, alam niyo, pagkatapos sila enumerate, they are going to pray this. Simple prayer of children. Maliit pa sila, inimbento nila ang panalangin ito. Ang kanilang panalangin ay ganito. Nasaan ang anak ko? What's your prayer? Yeah. Thank you. Ganito sila. Please, Lord, no bad dreams.
Please, Lord, no nightmares. Please, Lord, no bad dreams. Please, Lord, no nightmares. Please, Lord, no bad dreams. Only very wonderful dreams like riding down the rainbow. Kahit minsan di nila gusto yung nangyayari sa buong araw na yun. Dadasal sila. Bakit? Soul rhythm. Soul rhythm. May rhythm yung kaluluwa mo. Alam mo na. Kaya palagi mong naaalala si Lord. Bakit? Araw-araw na to eh. Di ba? Araw-araw na. Kuha mo kagad. Hindi pa minsan-minsan. Hindi pang lang. Kaya coming here to the feast, it's the same. Let this be a soul rhythm for you. Na paglinggo, punta kami. Hindi pwede, ulan. Muna tayo. Online na lang, online. Di ba? Hindi, pumupunta ka na rito eh. Make this your soul rhythm. Those who are watching us, maybe you are so far here, make this your soul rhythm. Ito na yung oras. Tuloy na natin ito. Punta na tayo. Tamang-tama ngayon. Libre ang parking. Di ba? Hindi nyo alam Libre parking ngayon. No? So I'll do this. Why? Soul rhythm. Ritual. That is where you remove your dementia of the soul. Ano pa? You need this community. Make this your spiritual community from now on. Let the feast, let us be your spiritual family. Join our LGs. We have small groups. Hali kayo. Lapit kayo sa mga servants. Sabi mo, gusto kong sumali ng LG. And we will find a group for you. Serve here. Tapikin mo yung katabi mo. Sabi mo, serve. Go, serve. Ang tagal mo na nandito. Maglingkod ka. Ang dami nyo pwedeng gawin. Itsura nyo pa lang, pwede na. Pag palagi kang nakangiti, may mga taong ganyan yung kahit tingnan mo siya, nakangiti. Ushers. Doon ka sa baba. Lahat ng pumapasok ng Bellevue, yung ngitian mo. Tapos samahan mo pa akyat. Magugulat ka, pumupunta yung mga tao dito. Hindi pala sila a-attend, mag-check-in. Napasama mo, ganda ng ngiti mo mukha kang simang. Alam mo, simang-simang, yung simangot, yung talagang, yun na talaga yung mukha mo Kahit gumiti ka, simangot pa rin. Meron kang ministry bagay dito. Tabihan mo yung love offering, basket, ganun ka. Oo. Lahat ng mga maglalagay pa, dadagdagan ko ho. Di ba? Mukha pa lang, winner ka na. Yung baba mo mahaba. Food ministry. Bakit? Libre na sandok. Ang dami niyo pwede gawin. But you serve according to your gifting. Talagang titingnan mo, ano ba yung giftedness ko? Doon ako magsiserve. Yung iba sa inyo, baka napakagaling magsalita sa bahay. Palitan niyo ako dito. Makapahinga minsan. No? Yung ibang galing niyo kumanta. Sobra. Ang nakikinabang lang, yung banyo nyo. Labas ka na. Sali ka sa amin. Kanta ka dito. Hindi kami marami. Konti kami. Sali ka na. At sabi mo, parang ang dami nyo na Magdala ka ng mic mo. Saksak mo. Gano'n, kanta ka mag-isa dyan. Diba? But we really appreciate, make this your spiritual home. Make this a ritual for you to serve, to be part of this wonderful family. But this is the good thing. Listen, the feast is not just an ordinary gathering. Meron akong mistake din sa akin, pero pagkausap ko yung mga hindi pa uma-attend ng feast, ang benta ko sa feast ganito, pumunta kayo sa feast. Lalo na yung mga teenagers mong anak. Bakit? Magugustuhan nila. Full band kami. May LED wall kami. May sounds and lights. Grabe, may smoke machine pa. Para kang umattend ng concert. Yun ang sinasabi ko. Pero we know better.
Alam natin, hindi lang ito sama-sama para makakanta ng magandang kanta, para magdasal, para ngumiti-ngitit, kumaway-kaway sa mga tao. No! We go to the feast because it is Deuteronomy all over again, but a zillion times better. Why? What we are experiencing here at the feast is what Deuteronomy was longing for. Gigil na gigil sila, pumunta na tayo sa lupang pangako. Why? Because at every feast, we sit before Jesus, the new Moses. He is the new Moses. Jesus is the new Moses. During Mass, during worship, during the preaching, retelling our love history so we remember God's lessons and God's love. That's the feast. So come, I invite you to meet Jesus today. And you will hear Jesus say, remember. Remember my sacrifice for you. Remember my favor over your life. And remember that I love you. Let's all stand, brothers and sisters. I was invited yesterday to give a corporate talk to a realty company celebrating their 7th year. Pagpasok ko sa venue, mga 200 people yun eh. Pagpasok ko sa venue, hindi pa nag-uumpisa yung event, pero everybody's there. Pagpasok ko, lapitan yung mga tao sa akin. Yung talaga maririnig mo, may tumitili pa. Ay, nandiyan na siya. Ganon, no? Tapos pa-picture mga tao. Kakapasok ko pa lang. Picture, picture, picture. Pero pinakatuwan-tuwa ako. Kaya pala sila nagpapapicture. Ikukwento sa akin, brother, taga-feast ako ng, babanggitin nila yung mga feast nila. Lalapit yung isa, taga-feast ako dun sa kabila. Tapos may lalapit, brother, kami mag-asawa, nag-Lux Couples Retreat kami sa feast. Nagugulat ako, daming feasters from different feasts. Nakakatuwa. Tapos, ito na, umpisa na nung event. You know how they started? They started by worshiping God. Talagang kanta sila ng worship song. Tapos tinitingnan ko yung mga tao, nasa harap ako eh. Talagang worship yung mga tao. So ang dating sa akin, corporate event ba ito? Parang nasa feast tayo. No, grabe. Even the CEO was saying, Amen. Sigawan lahat, Amen. Ay ko, grabe to. Tapos, they told me, sabi nila, bro, we started this company. The purpose is this, to give glory to God. Kaya nung umuunlad-unlad kami, hindi namin nakakalimutan yung purpose. Bumabalik kami. It is to give God glory. Kaya pag may sumasali kami mga salespeople, ang gagawin namin, we will invite them, go to the feast near you, and let God work and journey with you. Yung ibang mga couples na mga heads nila, mag-Lux Couples Retreat. Grabe. They were forming their people. And this is what they told me. Sabi niya, bro, 7 years na kami, ha? Nung 2020, naalala niyo ba yung 2020? Naalala niyo? Yan yung taon na hindi natin binibilang. Na pag tinanong ka, ilang taon ka na? Ganito, minus 2020. Hindi ako nakalabas niyan eh. Di ba? Grabe ang COVID, sarado lahat. Sabi niya, nung 2020, that was our highest sales of all. Ang dami naming nabentang bahay. Dami namin na bentang ganito. Ang dami namin, pinakamataas namin, 22. Kung saan lahat ng tao, takot na takot, doon kami pinakamataas. And you know what reminded me of that? Kasi hindi nila nakalimutan yung kanilang goal and purpose. And they are still blessed. Mga kapatid, ang ugat ng kasalanan ay pagkalimot. Kaya pag hindi mo nakalimutan, pag naalala mo, lalo kang pagpapalain ng Diyos. Sana maalala mo lahat ng mga ginawa niya sa inyo noon. Pag naalala mo yan, kung anumang hirap ang hawak mo ngayon,
Pag tiningnan mo ulit, sasabihin mo, kaya ko to. Kaya ko to. Ang dami kong dinaanan, mas mabigat pa dito eh. Kaya ko to. At pag tiningnan mo yung problema mo, tapos tumalikod ka, tiningnan mo, hindi ako pinabayaan ni Lord noon doon. Ngayon pa kaya. Kaya matatanggap mo ang tunay mong pagpapala. Maalala mo lang ang Diyos. Remember how you are blessed these years. That is what we're going to do in prayer. Let us remember how the Lord blessed you this week. Itong linggo lang ito, ha? Doon lang tayo lalakad simula Lunes. I will ask you to close your eyes in a while, but use your memory so that you will see your life unfold again before you until today. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Hands on your heart, dalawang kamay sa inyong puso. Close your eyes, and can you bow down your head, please? Just be mindful of your breathing. Be mindful of the music or the noise that you can hear around you. Lessen your movements. And now, Holy Spirit, we ask, help us remember our journey this week with Jesus. I want you now to go back to your life last Monday. Nung Lunes, what happened to you on Monday? I want you to look at the blessings there. Napakadaming pagpapala nung Lunes. Watch it again in your mind. And now go to Tuesday. Yung Martes, ano mga nangyari? Ano mga pagpapala ang natanggap mo? Walk through your life now on Wednesday. What happened last Wednesday? Do you see Jesus there, walking with you, blessing every step of your way? What happened to you last Thursday? Help us remember, Holy Spirit, that we are blessed. Nung Friday, ano nangyari sa iyo? Ano mga pagpapala? Kahit may hirap, may pagod, may takot, mayroon pa rin pagpapala. Allow the Holy Spirit to show that to you right now. Kahapon, yesterday, what are the wonderful things you've experienced that put a smile on your face, that filled your soul to the brim? Remember all of them. And today, you woke up this morning ready to experience Jesus here at the feast. You're breathing. You're being filled by God's miracles. And now, just be grateful to Him. And continue believing in Him. Continue believing in His promise. Because they are constant and they are sure. Oh, yes, Lord. Thank you for allowing us to remember all the blessings we went through this week. Hindi pa po tapos ang araw na ito. Hindi pa tapos ang linggo. Punong-puno na ako ng pagpapala. Kaya Panginoon,
my response is gratefulness. My response to all your blessings and miracles is to worship you, my King and my God. Let's worship Him, brothers and sisters. From your heart, from your soul, worship Him.